Yo, what's up mga Noy? Ngayon ay pag-uusapan natin ang honest experience review ko dito sa Legend 125. At ito ang madalas na mga kinukonsider ko sa isang motor. Sa Legend 125 ay isang classic look design scooter na merong modern features such as digital display gauge panel at mga LED na lights. At merong 4 na color variant. And for me, for the looks and price niya, I will give it 10/10. When it comes naman sa comfortability niya, I will give it 9/10. Ito so far ang pinaka major issue ko na nakita sa kanya. Sobrang tagtag ng kanyang suspension, mga front at likod. Pero bumawi din naman siya sa kanyang riding at saka handling experience. Malawak kasi yung footboard niya. Ang height ko ay nasa around 5'4 to 5'5", hindi sumasayad yung tuhod ko. Medyo malaki na rin yung utility box niya for a 125cc category na scooter. As I check and try, hindi kasya yung half face na helmet. Dagdag comfortability na rin yung dalawang bulsa niya sa harapan na kasya yung isang cellphone. And then solid din yung nakatago na hook niya. Dagdag points din yung charging port niya na pwede yung Type-C tsaka USB type na cord. In my personal experience, basta original yung ginagamit mo na cord, I consider it fast charging. For me, ito rin ang isa sa mga high quality sa kanya, yung mga side mirror niya pang Vespa. When it comes naman sa performance ng kanyang makina, I will give 10/10 sa Legend 125. Smooth at tahimik lang ang kanyang start. When it comes sa takbo ng kanyang makina, I can say that it was so smooth at halos zero yung kanyang vibration. Nung unang gamit ko sa kanya at unang piga ko sa throttle niya, akala ko mabagal lang siya kasi mahina yung kanyang premera kung baga. But then, I was amazed kasi napakatulin at napaka-smooth nung takbo at hatak niya. Yun nga lang, dahil sa matagtag yung mga bawat suspensions ng Legend 125, kaya mararamdaman mo kahit mga maliliit na humps. Pagdating naman sa braking power ng Legend 125, since it was not an ABS, drum brake kasi yung nasa likod niya, disc brake yung nasa harap, I could say na parang normal na scooter lang. In fairness, sa gulong ng Legend 125, hindi siya masyadong maskid. Hindi tulad nung unang bumili ako ng Earl 150, konting brake lang talagang nagskid siya. Ang isa rin sa downside na nakita ko dito sa Legend 125, since hindi siya liquid cooled, ay medyo mainit yung nasa loob ng kanyang utility box. At yung kanyang upuan, even though malambot, malapad at comfortable naman, na every time nag-o-open ako ng utility box, nafe-feel ko hindi maganda yung quality ng pagkakakabit ng kanyang upuan mismo. At kapag ka naglalak naman ako ng utility box, paminsan hindi siya nasushoot doon sa kanyang lock mismo. And lastly, pagdating naman sa kanyang gas consumption, since na nasa braking period pa ito, I could not say na matipid siya pagdating sa gas. Nasa around 30 to 35 km per liter na given na fuel injected na sa Legend 125. So, I will make a separate experimental calculation video after a month.